Hey guys, what's up, Television? Waiting today, tara. Pag-usapan natin itong naging speech ni Senator Amy Marcos na marami siya actually binunyag dito. At one point, nakakalungkot. At one point, nakakaiyak. Nakakalungkot dahil dito sinabi niya kung paano siya naging mag-isang lumaban. At ready siya na lumaban kahit mag-isa lang siya. Okay guys, kamusta kayo? Happy Sunday sa inyong lahat. Alam nyo kanina sabi ko, ang plano ko talaga, okay, 1st of June, I want to do live every morning, like between 6 or 7 in the morning. Makapuntahan ko kayo dahil alam ko marami rin tayong mga kaibigan OFW viewers na makaka-relate to that. Ay, hindi makaka-relate, na makakatunghay, kumbaga. And then at the same time, syempre, yung iba rin nating mga kababayan dito within the Philippines, makakapanood din sila. And I'm planning to do that sana for the entire month of June and see kung magiging effective ba, maganda ba yung timing, yung schedule. Syempre gusto kong dahil masaya kayong kasama, masaya kayong kausap, marami akong natututunan sa inyo at the same time, nagkakaroon din tayo ng mga magagandang ideas, no, based sa mga nagiging opinion ng bawat isa every time na nagla-live tayo. Nahihiya rin ako kasi pagka nag-live naman tayo sa gabi, nakakasabay natin sila Teacher Mark, Attorney Debayan. Kaya kung mapapansin nyo, iba yung time slot ni Kaayo, iba yung time slot ni Apoluna, ni Mang Rene. So, ang ano natin is, parang hindi magkasabay-sabay, kumbaga. Anyway, so, pag-usapan nga natin itong sinabi dito ni Senator Amy Marcos. Honestly, I was like, ano ba, hindi naman ako ganun ka-heartbroken. But, dito kasi makikita mo yung kung gaano ka kamaprinsipyo si Senator Amy Marcos. That even if mag-isa lang siya, she is willing to do things kahit mag-isa siya without the help of anyone doon sa kanyang pamilya. Pero nahanap niya yung pamilyang tumalikod sa kanya sa mga taong sumusuporta sa mga Duterte. Kaya sobra-sobra yung pasasalamat niya sa ating mga sumusuporta sa mga Duterte. Excuse me. Ayan natiko ba? Anyway, meron tayong moringa tea dito. Guys, napakaganda ng moringa tea. Medyo may acquired taste nga lang siya, but then again, napakaganda niya para sa health natin. Ipa-play natin guys yung video dito ni Senator Amy Marcos, din pag-usapan natin kung ano sa tingin nyo. Kung kayo ba ay naniniwala sa mga sinasabi niya, kung nararamdaman nyo ba yung sinseridad niya, ngayon ba naniniwala na kayo na hindi siya dumidikit kay VP Sara dahil lang kailangan niya ulit ang suporta ng mga Duterte at ng kanilang mga taga-suporta, o nahanap niya yung pamilyang tumalikod sa kanya? Sa batas ng Pilipinas, higit sa lahat, sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aate sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po sa akin. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako. You know what? Yan, sabi ni Senator Amy Marcos. Galit na galit daw si Bongbong Marcos sa kanya. Ang hindi ko maintindihan na part yan, bakit magagalit sa'yo si Bongbong Marcos when in fact, siya yung paulit-ulit na nagsasabi, okay? Siya yung paulit-ulit na nagsasabi na hindi raw niya isusuko ang soberenya ng Pilipinas sa kahit kanino.
at hindi daw siya makikipag-cooperate sa ICC. This was his pronouncement since day one when he actually, took an oath of office as a president. And kung titignan niyo mabuti guys, no? Based dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos, in so many ways, no? In so many ways, pinoprotektahan pa rin ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Bongbong. And yet, ang kapalit ng pagpoprotekta niya kay Bongbong Marcos, okay, is yung maging galit na galit siya sa kanyang ate dahil itinatama ang isang mali na ginawa niya. Actually, marami siyang ginawang mali. It so happened that ito yung bagay na hindi mapapalagpas ni Senator Amy Marcos. Diba? Tuloy tayo. Nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Guys, again, ilang beses ko na itong nasabi sa mga previous video ko. Kaya ganito na lang ka-emotional, ganito na lang ka-personal kay Senator Amy Marcos yung nangyayari kay PRRD. Dahil mismo sila, ang pamilya niya, naranasan nila yan. Panoorin nyo guys yung Made in Malacanang, panoorin nyo yung Martyr or Murderer. Ano yung mas masakit? Yung nasa Morocco ka, kailangan mong pumunta ng Morocco dahil gagamitin ka, as isa sa mga witnesses against sa pamilya mo, lalong-lalo na sa tatay mo. Kaya siya umalis ng Amerika. Yun yung base doon sa kwento. Diba? Yun yung based dun sa kwento. Now, mas masakit para kay Senator Amy Marcos na malayo na nga siya at the same time, okay, namatay pa yung tatay niya, nawala siya sa tabi niya. So again, i-review natin, balikan natin yung Martyr or Murderer. Nandun lahat yan. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? You know what? Dito na pumapasok yung history repeat itself. Ito yung isang bagay na kinakatakot ng mga kapik during the campaign season of 2022. Na kung ano yung ginawa ni FEM during his time at naranasan nila during the Aquino administration, we're back. We're back in that. Nire-relieve natin yung history na yon na matagal na nating gusto sanang kalimutan. Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi at pagkatapos no, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayo papayag. Samahan ninyo kami na You know what labanan. I think, what makes it so personal to Senator Amy Marcos? It's not just because they have experienced it in the past, but the way I see it, I see also PRRD as a father figure. Yung bagay na I don't know if you can relate to that, no? Pero merong bagay sa atin, especially to the Filipino culture, na yung bagay na hindi natin nagawa sa mga grandparents natin or sa magulang natin, darating yung point sa buhay natin that we get to meet some people of their age, of their liking, of their character, that would remind us of them. And we end up, giving things or making them experience things na excuse me, na sana napa-experience natin dun sa mga mahal natin sa buhay na hindi na natin magagawa yun. Diba? Ito, samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya,
hindi na kabilang sa partido dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. You know what? Ito yung ito yung sad part, no? That I think it was from Mang Tem yung, hindi lang actually si Mang Tem yung, pero kumbaga yung nag-seal nung paniniwala ko, no? Yung nag-mark talaga ng paniniwala ko. That among the Marcoses, si Senator Amy Marcos ang pinaka well-respected sa Ilocos Norte. Sa baluarte nila. She was not just well-respected but loved by the people there. Kasi siya lang yung tao na talagang makikita mong nagtatrabaho. Diba? Sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Ito yung moment na parang, Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. it's so sad, no, that she tried to bring back a Marcos sa Malacanang and end up being alone. Parang kinalaban siya ng pamilya niya o ng kapatid niya na siguro when they, what they call that, when they plan for his campaign, malinaw kay Senator Amy Marcos, una is maging malinis nila yung pangalan nila, no? Malinis nila yung pangalang Marcos. Pangalawa, i-prove nila na hindi totoo lahat ng mga paratang propaganda laban sa pamilya Marcos. Diba? Totoo naman, for the last 3 decades, wala naman tayong na-experience na retaliation, kumbaga. Because they're not in power. They cannot retaliate in the national level kung nasa local lang sila. But here, you can see that pag kinalaban mo sila, you will be put somewhere. Naalala ko tuloy yung mga kwento na nababasa natin, napapanood natin sa mga documentaries. Like, if you go against a Marcos, you will definitely go to jail, or you're gonna be gone, you're gonna disappear. Diba? So far, wala pa namang ganun. But with what they're doing to PRRD and VP Sara and other people who are supporting the Dutertes, na nagpa-flashback sa atin yung mga documentary, nagpa-flashback sa atin yung mga kwento ng biktima ng panahon ng Marcos administration. Motion detected at the Diba? kitchen. Hindi mo nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 na mga narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito, tuloy-tuloy po tayo. Ito lang, come to think of it, just try to imagine and reflect on this one. For all we know, Senator Amy Marcos is sitting comfortably sa kanyang opisina, believing that she is being supported, being backed up by her own family. Only to find out, based on what she's saying right now, obviously, hindi siya nakakuha ng suporta, bagkos nagalit pa ang kanyang buong pamilya. For what? Dahil mas pinili niyang maging tama. Diba?
I don't know, this is a very famous clip. There was this one interview, and it wasn't an interview. It was General Ver, no, suggesting something to FEM at the time. And sabi ni FEM doon, just disperse these people, pero wag sasaktan. 'Di ba? Kung evil talaga si Ferdinand Marcos Sr., he could have supported that suggestion ni Fabian Ver. Pero hindi eh. Mas pinili pa rin niya maging payapa yung pag-disburse ng mga tao. Another thing about the Marcos couple, no? When they offered Ninoy Aquino to be sent sa Amerika para magpagamot, anong naging bawi ni Ninoy Aquino? After so many ways na hindi nila mapauwi si Ninoy Aquino dito just to save him, pinilit pa niya by using a different passport with a different name and a different nationality. Diba? At hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Inyo, sa lahat ng OFW, kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasahan pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo? Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Kami nga, wala rin kalaban-laban eh. Like say for example, oh my God, tingnan nyo na lang yung mga post ko sa Facebook, even here in YouTube. It's always, there's always an article or a video that we can show wherein nagre-react tayo directly or making commentary or giving commentaries on that. Tapos, papatawag ka sa House of Representatives, being identified for whatever. Diba? Ano kalaban-laban natin? Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo. Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi laban ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Huwag tayo papayag na tuloy-tuloy na pang-aapi. Hindi po tayo. But unfortunately, VP Sara wanted a bloodbath. She really wanted the impeachment trial. But I just read an article. It was an interview with Attorney Makalintal, one of the best or top election lawyer. And he said, VP Sara will win because of jurisdiction issue. Yan din ang sinabi ni Senator Franklin Drilon. Papayag ng ganito, higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw, bring him home! Iuwi po natin yan at sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara! Happy
Happy birthday sa ating minamahal. Mabuhay ang Pilipino. You know what? Ano yung pinakamagandang nangyayari para kay Senator Amy Marcos? Para sa akin na. Simple lang, guys. Senator Amy Marcos will be remembered as a different Marcos. She will be loved. Something na hindi yan mararanasan ni Bongbong Marcos. Dahil sa ginagawa niya ngayon, you can only imagine kung paano yung mga anti-Amy, okay, magiging pro-Amy na mga Duterte supporter. Diba? Sa tingin ng mga bayarang talyanista, traidor tong si Senator Amy Marcos. Hindi. Ganyan kagaling si Amy Marcos. Mas pipiliin niya na siya na lang ang bumuo, no, ng tiwala ng taong bayan. Whether sa kanya at sa tatay niya. Hindi niya hahayaan in her lifetime, no, na lalong mabaon at makalimutan yung naging magandang contribution ng kanyang amang si Apo Lakay. Hindi lang binabangga ni Senator Amy Marcos ang pader. Binabangga, kumbaga sa Berlin Wall, no? She's trying to break that Berlin Wall. Para wala ng pagitan. Maliban dyan, I don't know if you're going to agree with me on this one. The way I see it, siya na rin ang naglilinis ng mga kalat na ginawa ng kanyang kapatid. What she's trying to show us, hindi siya konsentidor na kapatid. Para sa kanya, kahit sino ka pa, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Diba? I don't know you guys, based on the video, kung naniniwala na ba kayo sa sincerity ni Senator Amy Marcos, na gagawin niya lahat within her powers to help out, no, na may uwi si PRRD. Sabi nga nababasa ko nga yung sagutan ni Ma'am Joey at ni Banet Pai. So I'm not gonna elaborate that. But there's this one thing that really struck me. No, it's not struck me, but remember, no, na na-retain siya sa utak ko, kumbaga. Senator Amy wasn't there for any other reason more than helping Attorney Nicholas Kaufman. No? Nag-usap sila para dun sa findings ni Senator Amy Marcos sa nangyari sa The Hague. Ang tanong, will she continue the investigation? Diba? Pero nagpasa na kasi siya ng report eh. Person detected at Diyan sa, kissing face what do you call emoji, that? smiling face with hearts emoji, romantic face Office of emoji. the Ombudsman. Tsaka one thing na nakakalimutan yata ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Amy Marcos has her own loyalist. Yung loyalist ng ama ninyo, ngayon naka-align kay Amy Marcos at hindi kay Bongbong Marcos. I've seen a video na mga Marcos loyalists of the 80s, binitawan na nila yung pagsuporta nila kay Bongbong Marcos. And later on, we're going to talk about that. But for now, I hope, no, na bigyan nyo ng tawag dito. Pati naman ako. Bigyan nyo ng chance si Senator Amy Marcos. Not to prove herself, but to help PRRD and VP Sara and the rest of the Duterte family na may uuwi.
si PRRD. Huwag muna natin siyang husgahan. Bigyan natin ng kalayaan si Senator Amy Marcos na makagalaw, makaposisyon, at magawa ang kaya niyang gawin para tulungan ang mga Duterte. Tayong lahat na may uwi si PRRD.